May tanong si Ina sa'yo. Kasi katatapos lang po live press con ng PNP at DILG kaugnay po dito sa lumabas nga na video ni Bongbong Marcos Jr. At ang gist nito ay magbibigay or magsasampa ng criminal and civil liability sa mga magpapakalat daw po nito. Tindi, no? Comment niyo? Kasi ang bilis may joint press con ng PNP at DILG ngayon, Misas. May babala na. Kakasuhan nila magpapakalat ng video, pero fake yung video. Parang ganun Hindi po. Ba dapat? Hindi ba dapat ang magkaso si Bongbong Marcos? Kasi siya yung involved doon eh. Di ba like Cory Aquino, siya yung nagkaso nung dati kay Beltran, ng libel, nung sinabing nag-ano siya. Bakit yung DILG ang magkakaso? Bakit kayo? Coward. Anong kaso? Bakit ang bilis ng ito yung tinatanong natin, Misas, na yung protect the people, parang protect the president po ang labas. At saka pananakot na naman. Pananakot na naman ito, di ba? Tinatakot na naman tayo. At ginagamit ng state forces, no? Go ahead, Sas. Wait lang, Lorraine, Ina, ha? Ano lang kita. It is always the duty of the different department of cabinet secretaries to protect the president. But we must separate the office of the president from the person. Okay? It's okay that they protect the president, but this is no longer just about the office of the presidency. Actually, the integrity of the office of the presidency is now in question. Yes. Because of the alleged coke user. Ngayon na naman, nag-ano kayo ng demanda. Again, DILG, PNP, gaano kahirap sabihin na you stand by with this statement that the president, your commander-in-chief is not a coke user. Bakit hindi niyo masabi yan? Bakit kailangan niyo magdemanda? Yun dapat ang unang-una eh. Yun dapat ang unang-una sa denial eh. Hindi ba, Lorraine? Sas, ang sinasabi kasi yata nila, no? I haven't seen the press con, pero I'm just presuming that they're also presuming that this is a fake video, no? Therefore, hahabulin nila kasi fake video, no? But it has been authenticated on 2 levels, no? So why don't they just instead ask for the proof of authenticity? And then, let's go forward. Ganito lang yan, Lorraine. Actually, you can authenticate even a video that has been uploaded. Kasi may mga metadata. Yeah. And I'm pretty sure, no, what you should be doing, pag hinablan nila, din tayo magkakabistuhan, Lorraine. Kasi pag hinablan nila, pupunta ngayon sa korte kung i-authenticate ngayon yung video. And it will be the court ordering the authentication. Hindi ba? Pero sinasabi ko nga, according sa aking mga alitap-tap sa tabi-tabi ng mga kayumangging kaligatan, bago ito inilabas, ay sinigurado munang authentic, hindi ito AI at deepfake. Hindi ba? Paano ginagawa yun, Sas? Ano ba yung proseso? It's a digital forensics yan. Okay. Usually, tinitingnan yung metadata niyan. And of course, tinitingnan din yung different aspects of the video. Like for example, grains. Kasi iba ang AI generated sa totoong kuhang video. Yes, Miss Ina, Dr. Ina, actually meron tayong short video ng press con. 13 minutes lang ito para mas mahimay natin yung kanilang statement. Panoorin po natin ito, mga kababayan. Gentlemen, good afternoon and welcome to the press briefing with Attorney Benjamin Abalos Jr., Secretary of the Interior and Local Government. Our SILG will now deliver his opening statement. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon, sa ating mga kaibigan galing sa media. At ladies and gentlemen, magandang hapon po. Ngayong hapon ay kasama ko po ang ating Chief PNP, si General Chief PNP Romel Francisco Marbil. And of course, sa aking kanan po, si General Matthew Bakay, ang Acting Director for Investigation and Detective Management. At sa kaliwa naman, si General Cariaga po. Siya po ang head ng ating anti-cybercrime. Bakit po kami ngayon nagkakaroon ng press briefing? Ito po ay tungkol sa kumakalat na video, no, tungkol sa isang video na
ang larawan ay ang ating mahal na Pangulo raw. Allegedly ang ating Pangulo raw, President Marcos, no, kumakalat po ito. Nilabas po ito, kung di ako nagkakamali, sa ibang bansa at ngayon po ay nagiging viral po ito. Gusto lang ho namin gumawa ng statement, ako mismo at of course si General Marbil, mamaya magsasalita tayo. Pero sa aming dalawa, sa pagtingin namin sa video, hindi ho ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na nakakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tignan po natin ang larawan. Can we show it in the screen, please? Okay. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan nyo ang tenga. Tignan nyo maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambi, no? Earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito Sabi ko, wala ito. No? Kayo na mismo maghusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya nga, ito ay, of course, I'm requesting, no? I'm asking our Chief PNP, General Marbil, together with the General Bakay and of course General Cariaga, to immediately create a task force to probe this issue, no? Talagang imbestigahan nilang maigi ito. Probably tawagan nila at they coordinate also with the ICT. No? At kung anong findings dito, no, malaman kaagad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala, no, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. No? Yun lang po ang aking masasabi sa isyong ito. At itong larawan na ito, tignan yung maigi, maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa nangyayari ngayon. No? Tignan nyo, ang layo ng itsura. Ang layo po. No? Okay? So ito po iimbestigahan ng ating kapulisyahan. Okay. At this point, Jean, please. Thank you, sir. Our SILG is now ready to take your questions. And the first question will come from Mr. Mar Gabriel of Net25. Magandang tanghali po, Secretary Abalos, General Marbil. Sec, anong nakikita niyong motibo sa pagkalat ng video na ito? Well, masyadong malisyoso Alam mo, ngayon nga kaya nakabarong ako, pumunta ako sa State of the Nation Address. Sa ating kababayan, ito po ay report ng ating Pangulo sa kanyang mga nagawa. At ako'y saksi, talagang napakarami niya nagawa. Tapos tiniming pa itong mga oras na ito. At nakita nyo naman, no, sinasabi ko nga, personally, nakita ko talagang, wow, hindi siya po yan. No? Tignan nyo, maging mapanuri tayo. So, medyo malisyoso Medyo malisyoso ang paggagawa nito. Hindi naman tama ito at masyadong masakit, no? Itong ginagawang ito sa ating Pangulo. Ano pong magiging legal na hakbang natin against... Well, may mga batas tayo tungkol dito. Siguro, I will throw this microphone kay ang ating legal is here, right? Oh, Matthew, yeah, what's the... Ito po yung batas. Babasahin na lang yung batas. Thank you, sir. On first glance, ang unang nakikita nating violation dito is that of our anti-cybercrime law, Public Act 10175. Nakikita natin that the elements are present
One is that yung mga elements of the crime is being committed here in the Philippines dahil sa pagpapakalat. Next is of course through the task force na binuo ng ating mahal na secretary, titignan po natin yung mga instruments or gadgets used in the distribution. And the last is there is damage. So clearly, tulad na nasabi ko po, there will be, on first glance, it's the anti-cybercrime law. We will determine and establish the criminal and civil liability of all persons na nagpapakalat po nitong malicious video. Sir. May na-identified na po ba tayo ng mga personality na nag-upload na sa likod ng pagpapakalat? Well, ganito lang, kaklaruhin ko, magkakaroon tayo ng tamang proseso rito, magkakaroon ng task force, ang Chief PNP, probably will be made up by the Director for Investigation and Detective Management together with the cybercrime, and probably they will get the expertise of the ICT here, and other agencies that will be called upon. Antayin natin ang finding. At nasabi ng ating General Matthew ang kaparusahan po rito. We have a process here. Pero of course, dahil nga sa ginawang ito, ako na mismo, on my own personal belief, sa litrato pa lang, nakita ko na, hindi po ang Pangulo ito. So, sa mga nakikinig ngayon, sana maging mapanuri tayo, lalo na sa social media, wag tayo basta-basta maniniwala ng ganito. Please. Okay. Thank you. Thank you, sir. Ms. Raya Capulong of ABS-CBN. Sec, good afternoon, Chief. Sirs, good afternoon. Either kung sino na lang po para lang po synchronize tayo. Pwede pong i-describe nyo kung ano yung nilalaman ng video na kumakalat ngayon sa video. Kasi baka yung iba naman yung tinitingnan. So, anong video po yung pinatutungkulan, yung tinutukoy po ninyo? Yung pinag-uusapan natin? Ito isang video na nilabas that allegedly may isang tao na sumisinggot siya ng allegedly isang droga. Allegedly. So these are all allegedly na inaano. So yun ang pinapakalat po ngayon. At nakita niyo naman yung litrato na nilagay namin, yung ganong litrato na kumakalat po ngayon. Thank you. Thank you, sir. Ms. Leia Ilagan of UNTV. Sir, natukoy na po ba natin kung kanino nagbuhat yung video na yon at saang bansa po nang galing yung unang nag-upload ng video? Pasensya na, Leia, pero ito'y siguro iimbestigahan lahat ng task force to get to the bottom of this. Unang aalamin, ano ba itong video na to? Ito ba sino ba itong taong ito talaga? Kung sakali man. At pangalawa, kung nakita talagang aalamin ito, saan galing ito, sino nagpakalat ito. So, this kind of things, it should be part of the investigation. Sir, meron na rin po bang monitoring ang PNP? Kasi bukod doon sa original na nag-upload for sure nito, ay meron ding mga nagpapakalat pa, nagsishare ng video. Ano po ang maaaring kaharapin ding kaso nung nag-share naman ng video mula doon sa original source? Well, General, ano daw ang kaparusahan kung sakali? Ito yung mga batas. Ano bang mga batas natin dyan? Yung nag-share, sir. Yes. If they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. Prison correctional po ang penalty ng kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. Ma'am. Sir, ano pong magiging kaparusahan naman din doon sa, kasi I believe na ipinanood ito sa isang pagtitipon? Tama po ba yun? Pinanood ng isang grupo? Yes, good afternoon to all. Kagaya ng sinabi ng ating SILG, there will be a task force that will be created, and part of that is to come up with what measures are we going to undertake, yung mga specific na mga kaso na ayusin namin. Pasensya na, but I think we really have to go. Sige, last lang. Have you already spoken? Yan po, Ms. Sas. Yeah. Doc. Ano pa ba si Sas? Sas? So, so basically, ang Sas, tinanong kita kanina, paano ba ino-authenticate
Nag-authenticate dito. Live sila nag-authenticate Tenga ata. ba? Sa tenga. Hindi. Alam mo, ganito, no? I think every videographer knows na how can you be so sure na ito nga? Kasi nga, this is, halata naman kasi as I saw the video, halata na the video was taken very clandestinely. Patago. Alam mo yon? Patago. At hindi maganda yung lighting. Kasi nga, maybe this is in a club, no? Madali naman sigurong matukoy ng mga tao kung saan club ito, lalo na yung mga pupunta dyan by the curtains. Curtains ata yung nasa likod, no? Yeah. Diba? Curtain siya. By the curtains. Ang ano kasi niyan is, I think we have heard from Secretary Abalos saying na sa pagkakakilala niya sa Pangulo, hindi daw nag-iinggit ang Pangulo sa ganitong activities. Hindi mo naman nakakasama araw-araw ang Pangulo noon. Tama. Or baka magkasama sila. Or tanong lang. Hindi, kasi ganito, no? Tama naman sila. Papaimbestigahan nila, ipapunish nila. Pero ano yung ipapunish ninyo dito? Ano yung ipapunish? Isa sa cyber libel. Sino isa cyber libel nyo dito? Ngayon, pag inano to ng cyber libel, remember, public official lang involved. Yeah. Hindi ba? And truth is actually a defense there. Di diyan na maglalabasan diyan. Hindi ba? Pero and it will be on record. Pero the thing is, ang ano niya is sa una niyang impression, hindi ito kasi nga daw sa tenga. Sa una niyang impression, and then nanakot na. Bakit ganun? Nagets ninyo? Yeah. Kasi alam mo, ang kay Pangulong Duterte, marami ring issue ng mga fake. I remember yung bank account, 'di ba? Yeah. Pero yung talaga ako ang nanuri noon eh. 'Di ba? Todo yung panunuri noon, and everything has been laid out, open to the public, and it was actually systematically analyzed, etc. Ang ano kasi dito is, if you're going to authenticate a video, bakit ka magtututok sa tenga? Alam naman natin na if you are taking a video, your features actually do not read your features in pictures do not appear the same pagdating sa video, especially it's moving. Yeah. Moving yung video eh. So alam mo pag nagmo-move, 'di ba? Ask you no, and especially parang itong camera na ginamit dito, hindi pa ata ito yung magagandang cellphone na high definition. Sas, I'm sorry. And definitely yes. Can I just don't you think the Filipino people deserve so much better? I mean, it's such an insult to our intelligence kasi, no? Kanina we showed the drug bust of President Bongbong Marcos using a police officer who looked like he was so uncomfortable, no? Because again, no, and it's the same thing that I'm seeing right now, because it's such a great insult to the intelligence of the Filipino people that you're saying this is not a fake. In other words, he's using his eyes to detect if it's AI generated or not, right? So, and the reason that he's saying it, like it's almost like a punchline to a joke, no, is that because tinignan niya at nakita niya yung tenga ay hindi daw ganon, di ba? So, Mr. Secretary, the Filipino people deserve so much more than what it is you're giving us. Don't insult our intelligence, okay? Yeah, you cannot authenticate a video. You cannot verify whether a video is AI generated or deepfake by just simply looking at it. Yeah. You so actually maybe go and Sassy's have a point, is it possible, no? Is it possible that his point was he's saying that it's such a fake thing, now that the first thing that he looks at it is just so fake? But that's not... Yeah, okay. At hindi niya nga masabi ng diretso, no? Sabi niya, ano to, ng mga ganitong, hindi, the pagkakilala niya dito sa presidente, he doesn't engage in this kind of activities. Sa personal daw niya. But Secretary Abalos, remember, there are also other people saying na the president is actually a drug user, si Senator Nikki Cosentino. So, ano ka?
O kilala rin niya yung presidente, nakakasalamuhan niya yan. They know these people. Yeah. Hindi ba? Saka yung mga dilaw, yung mga kakamping, di ba ng 2022 elections, kayo ang nagsusulong talaga na ang presidente ay co-accuser. So sino nagbabasa inyo ng informasyon na yun? I'm pretty sure yung mga nasa itaas ng campaign team. Why don't you ask your campaign, yung mga campaign heads ninyo kung saan nila nakuha yung ganyang impression, ganyang statement? Nagsisinungaling din ba sila noon?